So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, may bali-balita po ngayon dyan po sa Kongreso, sa House, na mukhang malabo daw po na mag-proceed itong impeachment trial ni Sara Duterte ngayong 19th Congress. 'Di ba? For whatever reason, sabi nga daw po ni Congressman Abante, ay wala na raw pong oras. So alam niyo kung ano problema dito? 'Di ba? Wala kayong time management. Medyo late na rin po kasi ninyo inimbestigahan si Sara. So ngayon, inabutan kayo ng eleksyon. At especially, mas lalo pong nangamba itong mga congressman natin nung nag-rally itong hinayupak na Iglesia ni Cristo na to. So babalikan natin yan mga kababayan na kasi medyo ako na bad trip ako sa kongreso dito Explain natin yan maya-maya lang no. So ngayon ito muna, pakita ko sa inyo kung gaano kaisip bata at kung gaano ka-immature itong si Sara Duterte na sinuportahan ng Iglesia ni Cristo. So tingnan niyo to Okay. So ito, January 15, nung 2 days ago pa pala ito, no? So nagsalita po si Sara. Nagbigay po siya ng statement. So sabi ni Sara dito, there is no approved budget for the medical and burial assistant program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriation Act GAA. We apologize for the inconvenience. Oh, alam niyo ko nung nakakaasar dito, 'di ba? Alam na po ng buong Pilipinas na wala kang budget dahil po sa kagagawan mo. Wag mo nang ipangalandakan na parang nagpapaawa ka, na parang pa-victim ka, parang biktima ka ngayon. In the first place, kung bakit wala kang budget ngayon, kasalanan mo 'yan. Oh. So ngayon, ang gusto ko lang kasing balikan dito, 'di ba? Ganyan po ka-immature itong si Sara Duterte. Akala ko ba sabi ni Sara Duterte dati na may budget man o wala, kaya niya daw pong magserbisyo bilang vice presidente kahit walang budget. Tapos ngayon nasusumbong ka. Kasi mga kababayan, para sa akin, pagsusumbong po ito. Alam na namin, nagsusumbong ka pa. Oh. So, tingnan nyo to sabi niya dito, Yan. Ito sinabi niya to noong September 12, 2024. 'Di ba? Handa umano si Vice President Sara Duterte kahit hindi bigyan ng budget ang kanyang opisina. Oh, yun naman pala eh. O kaya naman pala kahit wala kang budget, bakit nagsusumbong ka? And actually, may video tayo dito. Ito, panoorin nyo to Tingnan nyo sabi niya dito. Ito, sige. Na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig So ano to September 2024 niya sinabi to. din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na kaparte yan ng pag-atake. Kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Oh, yun naman pala eh. O kaya mo naman pala ng kahit walang budget eh. So ang point ko dito, bakit nagsusumbong ka? Kasi mga kababayan, para sa akin, itong ginawa ni Sara Duterte na pinapangalandakan na wala kaming budget. O doon sa mga patay, wala kaming budget. Kasi actually mga kababayan, no, ito medyo pangit ikumpara si Lenny kay Sara. Kasi mas di hamak naman na mas matalino si Lenny Robredo kumpara kay Sara. So si Lenny nga tinapisan din po ng budget. Pero never nagsumbong. Ba't ikaw? Tingnan nyo, sabi ni Lenny dito Pakita ko sa inyo. So ito saan na ba yun? Teka lang, lipat natin. Ito. Yan. So ito galing ito sa Impact Leadership. So ito basahin natin to, no? Sabi niya dito, okay. Wait, tayo lumaki. Yan. Sabi ni Lenny ito nung 2020. Pandemic to no? Sabi dito, whatever is given to us, we will make do with that. Di ba? Of course, we would be able to help more people if we are given more. But whatever is given to us, we work within the budget. We try to pour all our energies and look for private partners. The small budget has never been a hindrance to us. Di ba? Sabi ni Lenny yan.
So ngayon mga kababayan, ang problema lang ni Sara dito, diskarte. Diskarte. And actually mga kababayan nung panahon ni Lenny, kahit na kinukuripot siya ng budget ni Digong, 'di ba? Ang ginawa ni Lenny, nakipag-partner po sa mga pribadong sa mga pribado, sa mga sa mga pribadong kumpanya o mga pribadong tao. Kung nagawa ni Lenny, bakit ikaw hindi mo magawa? At in the first place mga kababayan, kung meron man talaga ditong may kasalanan kung bakit walang budget si Sara Duterte, kasalanan ni Sara Duterte 'yan. Kasi tingnan niyo 'to, ito. Ito September 23, 2024. Duterte expected to skip House plenary deliberation for OVP 2025 budget. So ang hinihingi po ni Sara Duterte po na budget ay 2.1, I think, no, 2.1 billion. So may proposed budget na po para sa kanya. Congressman din po gumawa. Oh. So ang problema ni Sara, hindi niya mapagtanggol at hindi siya uma-attend po ng hearing sa budget. So ano nangyari? Alangan namang bigyan ka ng budget na hindi ka uma-attend ng hearing. Alam niyo mga kababayan, kung talagang kaya ni Sara Duterte na na walang budget, panindigan niya. Hindi yung magbabanggit siya na kaya namin ng walang budget, pagkatapos bigla siya magsusumbong na wala kaming budget. 'Di ba? Ganyan po talaga pag spoiled brat. Oh, sana hindi mo na lang sinabi para hindi po nagmukhang tanga 'tong mga bobong mga DDS po na 'to. So by the way, mga DDS naman 'yan, kaya walang mga kwentang mga tao po 'yan. So ngayon kasi mga ka-streetwise 'no, sa kabila nga po ng lahat 'tong mga katangahan po ni Sara Duterte, ako medyo naiinis lang po ako ng konti 'no, kasi ako naintindihan ko naman na itong mga congressman natin ay kailangan nilang umakto bilang politiko. Kasi nga politiko po sila. Pero ngayon medyo nagulat lang po talaga ako sa statement nga po ni Congressman Abante na hindi po nila kaya na ituloy po yung impeachment trial ni Sara Duterte ngayong 19th Congress. Kasi ako mga kababayan ako naniniwala po ako na kapag may paraan, kapag gusto may paraan, naniniwala po ako diyan eh. Pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. So ito pakinggan niyo 'to itong sinabi po ni Congressman Abante. Well, hindi si Congressman Abante yung sinisisi ko dito, kundi the whole system at saka yung time management mismo ng Kongreso. So tingnan niyo 'to. You have to be in a hurry. Okay? We can investigate more to be able to be more sure. In the 20th Congress, we can be more sure of the impeachment. Yan. So ngayon, pinapangako naman po ni Congressman Abante, kung mananalo pa siya, na sa 20th Congress daw po, sigurado na daw po na magpupush po yung impeachment trial kay Sara Duterte. Okay, so ang tanong dito, mag-iiba na po kasi ang politika sa 2025. 'Di ba? Ang posisyon ngayon dito is national, especially presidente. So, sige, tuloy natin para makuha natin yung anong gusto kong sabihin dito. Rather than today. Wala pang lumalapit kay Manila 6th District Representative Benny Abante upang hingi ng kanyang endorsement sa isang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung meron mang magtatangka, hindi niya ito susuportahan dahil naniniwala siyang hindi na ito kayang asikasuhin ng 19th Congress. At this point in time, So, ito yung point ko mga kababayan. Ito yung sinasabi ko eh. So, kailan ba nagkaroon po ng hearing para po sa budget ni Sara Duterte? 'Di ba nung at least fourth quarter na po ng 2024. So sobrang late na po talaga 'yon. And actually mga kababayan, 2023 pa lang no, bago matapos yung taon, doon na po na-expose yung confidential fund ni Sara Duterte na may halong pagnanakaw daw. Okay? So ang point ko dito mga kababayan, kung 2023 pa pala natin alam at ginigisan nyo na si Sara Duterte, so at inabot ito ng isang taon, so medyo late reaction nga po. Kasi kakapusin po talaga kayo ng oras. So ang point ko dito mga kababayan, kung inagahan lang po sana ng mga congressman natin, no, for example, December 2023 nalaman na merong anomalya sa confidential fund. O kung inura-urado nyo yan, kung bandang May 2024, nung kayo nagsimula mag-imbestiga, hindi sana nasa impeachment trial na po tayo ngayon. Nakuha nyo yung point ko mga kababayan. Well, hindi ko naman sinisisi po yung mga congressman natin kasi alam naman po natin na ano to,
na may maraming trabaho ang mga congressman natin. Pero ang point natin dito is time management tsaka konting sakripisyo ng kung meron silang sakripisyo ngayon, konting sakripisyo pa sana kasi ang nakataya po dito kinabukasan ng Pilipinas. Tandaan nyo pag si Sara Duterte po naging presidente, ngayon ang lakas ng loob ni Sara Duterte na sabihin na she is considering na tumakbo bilang presidente. So ngayon, kung si Sara Duterte po magiging presidente, babalikan kayo nito. Maghihiganti po yan. Spoiled brat yan eh. Buti lang sana kung kayo lang yung paghihigantihan paano pag yung mga simpleng vlogger lang. Kaya ako medyo worried ako dito Well, mga kababayan kasi, kung sa 20th Congress pa po talaga ito magpuproceed itong impeachment trial ni Sara Duterte, wala tayong ibang magagawa kundi maghintay. Anong gagawin natin? 'Di ba? So ang tanong dito, the same congressman pa rin po ba? 'Di ba? Sa 2025 after ng election, kayo-kayo pa rin po ba? Sige, continue muna natin 'to. Palagay ko, Tina, hindi na eh. I made up my mind that I'm not going to be a party of the impeachment now. Because it's too short a time. And I think that we're not prepared for it. Ganito rin umano ang pananaw ng iilang kasamahan niya sa Kamara na nakausap niya kaugnay ng issue. Paniniwala ng kongresista, mas mainam kung pag-iibayuhin na lamang ang investigasyon sa paggastos ng confidential funds ni VP Duterte sa pamamagitan ng Department of Justice at ihain ang impeachment complaints sa 20th Congress. So 28 Congress mga kababayan, hindi lang po nakakaalam, ito po yung bagong set po ng kongresista tsaka ng mga senador after po ng election. Kasi ngayon po kasi 19th Congress. So sa 20th Congress, after po ng I think June 30, 2025. So may mga bagong senador, may mga bagong congressman. So ang tanong kasi ngayon dito mga kababayan, ito dito papasok ngayon yung Iglesia ni Cristo. Oo. Okay. So kasi ako naniniwala ako na itong ginawa po ng Iglesia ni Cristo na rally, 'di ba? Yung ginawa pong rally ng Iglesia ni Cristo, isa po itong statement na malapit na ang eleksyon, pag pinush nyo pa yung impeachment ni Sara, alam niyo na kung anong gagawin ng iglesia. Hindi namin kayo endorse. So ang problema dito, alam niyo kung anong problema dito mga kababayan, doon po sa mga tao or sa mga politician na talagang well-known na anti-Duterte ngayon like Paduano, Abante, 'di ba? Si Dan Fernandez, sila Luistro. Yan, 'di ba? Alam naman po natin na talagang Duterte critic yung mga yan. Markado na po kayo sa iglesia. 'Di ba? Sigurado po ako na markado na kayo at hindi po kayo endorso. So, at ang point po dito mga kababayan, ilan pa yung mga congressman na hindi pa nag-all out na gustong ipa-impeach na si Sara, hindi pa nag-all out dahil po natakot po sa ginawa ng iglesia. Ang tanong dito, bakit kayo natatakot? 'Di ba? Well, alam ko boto is boto. Boto ng iglesia, boto pa rin yan para sa inyo. Pabor pa rin po para sa inyo yan. Pero ang point natin dito mga kababayan, wala pong magagawa ang iglesia kung ang mga congressman po natin is mas lalong pagtitibayan yung kanila paniniwala. 'Di ba? Tumayo kayo kung ano paniniwala ninyo. Kailangan impeach si Sara. 'Di ba? So, medyo lang ako naintindihan ko. Kung bakit ganito yung statement ni Congressman Abante, pero nakakainis. Kasi medyo late reaction po talaga yung mga congressman natin regarding nga po dito. Kasi 'di ba may mga recess kayo na sobrang haba. Hindi nyo man lang muna isakripisyo ng saglit 'yon sa inyong recess para pag-usapan yung impeachment ni Sara. Medyo mahirap magawin sa inyo medyo mahirap magawin 'yun para sa amin. 'Di ba? So 'yan So kayo mga kababayan ang problema pa dito sa 20th Congress, hindi pa tayo sure. Uncertain pa rin po yan kung magpuproceed po itong impeachment. So, ay naku, ewan ko ba. So kayo mga kababayan, so kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Congressman Abante na hindi na nga daw po at malabo na raw po yung
impeachment complaint ngayong 19th Congress. At ano rin po masabi nyo nga rin po dito sa pagsumbong-sumbong ni Sara Duterte na wala na akong budget. Wala na akong budget. Samantalang dati sabi niya kayang-kaya niya, di ba? So, wala talaga. So, ayan, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, kung sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.